kumpiyansa at patuloy na nagtitiwala hindi lamang ang local businessman, kundi maging ang foreign investors sa kakayahan ni Pangulong Noy na maiangat ang antas ng ekonomiya ng Pilipinas. Kung paano, yan ang ating aalamin sa episode natin ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Zairine Parsad at ito ang Pulsong Pinoy. Bagong pag-asa, kaunlaran at bayang malaya sa korupsyon ang pangarap ni Pangulong Noy para sa mga Pilipino. Upang maisakatuparan nito, iba't ibang programa ang kanyang isinusulong tulad ng Public-Private Partnership o PPP na naglalayong makapagbigay ng masagana at maayos sa pamumuhay sa mga Pilipino. Ano nga ba ang PPP at ang mga programang sumasailalim dito? Alamin natin yan sa report kay Boss. Panibagong kumpiyansa at mas positibong pananaw sa Pilipinas ang tingin ngayon ng potential investors simula ng manungkulan si Pangulong Noynoy Aquino. Pinatunayan ito ng matagumpay na hosting ng Infrastructure Philippines 2010, Investing and Financing in Public-Private Partnership o PPP projects. Ang ini-expect namin, 400 lang ang mag-attend, mahigit 700 ang dumating at halos kalahati nang galing pa sa ibang bansa. Magandang ebidensya po ito na naniniwala po sila sa liderato ni Pangulong Pinoy, na may credibility po siya at naniniwala siya sa programa niya na ekonomiya. Mahalaga ang pagkakaroon ng maayos, maganda at world-class na infrastructure sa pag-unlad ng ekonomiya ng anumang bansa. Ilan sa mga halimbawa nito ang airports, mass transit system, mga kalsada o expressways at seaports. Kailangang humabol na ang Pilipinas sa buong mundo sa pagpapatayo ng infrastructure. Ngunit hindi sapat ang perang nalilikom ng pamahalaan mula sa buwis para pondohan ng mga ito. Kung kaya't hinihikayat ng gobyerno ang tulong ng pribadong sektor sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o PPP. Pero alam niyo naman, allergic ang ating mga kababayan sa buwis, no? So, ang PPP po ay gagamitin po natin ang kapital ng pribadong sektor, ang kanilang kagalingan, management expertise, ang kanilang technology, yung mga sistema nila, para mapadali ang pagtayo nito mga infrastructure na ito para maging mas competitive ang ating bansa. 3 PPP priority projects ang focus ng Panguluhang Aquino sa loob ng 6 na taon. Una, ang pag-aayos ng iba't ibang paliparan lalo na sa tourist destinations gaya ng Puerto Princesa sa Palawan, Tagbilaran sa Bohol, at Katiklan sa Boracay Island. Target na i-upgrade ang mga airports na ito para maging international standard na magre-resulta sa pagdadala ng mas maraming dayuhang turista sa bansa. Malapit pa tayo sa isang ng pinakamalaking source ng tourist, China. No, ang China po, ang ini-estimate na maging 100 milyong Chinese ang maglalabas ng kanilang bansa para magiging turista. Pag naayos po natin yung mga infrastructure natin through PPP, kasi PPP, mauuna natin yan, mapapadali natin yan, makukuha natin yung mga turismo instead na pumunta sila sa Malaysia o sa Thailand na mas malayo sa kanila, sa atin pupunta. Ikalawang prioridad ang food supply chain na kung saan maglalagay ng sapat na bilang ng refrigeration at cold storage facilities para mapanatiling sariwa ang mga gulay na ibinabiyahe mula Benguet hanggang Maynila. Dadagdagan din ang mechanical dryer at storage facilities para hindi madaling mabulok ang palay at bigas. Sa ganitong paraan, hindi kakapusin ang supply ng bigas sa buong bansa at mapapanatiling resonable ang presyo nito sa merkado. Ikatlong focus ng PPP ang expansion ng mass transit system. Ito ang MRT and LRT Line 1 South Extension hanggang Bacoor, Cavite at ang LRT Line 2 Extension mula Santolan, Pasig City hanggang Masinag Junction sa Antipolo. Sa pagpapatupad ng PPP priority projects, iwawasto ng Panguluhang Aquino
ang mga maling polisiya, pamamaraan at gawain nung nakaraang administrasyon. Unang-una po, iiwasan po natin yung tinatawag na sweetheart deal. No, sweetheart deal, lugi po si sweetheart yung bansa. No? Kasi ibig sabihin unfair yung deal. No? And yung mga sweetheart deal na yan, nanggagaling po pag yung kontrata unsolicited, yung lalapit na lamang yung private sector magpo-propose. No? Mas maganda po ang gagawin natin, tayo mag-iisip ng proyekto na kailangan natin, i-bid out po natin ng properly. Transparent po, wala tayong papaboran. Ang pipiliin natin yung pinakamagaling at pinakamura. This is what these public-private partnership projects are all about. This is one way we can provide to the Filipinos what is rightfully theirs. These projects give us more reason to be optimistic. We can expect thousands of jobs for our people, growth in our economy, and long-term, mutually beneficial partnerships with large corporations. Tunghayan natin ang kahulugan ng PPP o Public-Private Partnership. Sa pagkakataong ito, ilan sa matatagumpay na istorya ng PPP ang ihahatid namin sa inyo. Narito ang ikalawang bahagi ng Report kay Boss. Hindi na bago ang public-private partnership sa Pilipinas. Taong 1990s nang unang simulan ang mga proyektong ito. Ang The Marketplace Shopping Mall at Mandaluyong City Public Market ang kauna-unahang PPP infrastructure project na naipatayo sa local government unit. Ang dating palengke, ang dating public market ay nasunog noong Agosto 1990. Kaya yung mga tindera namin, inilipat namin sa mga kalsada, sa mga bangketa, sa itaas nitong parke, na nagdulot ng kaguluhan at kalituhan sa mga mamimili at sa mga nagtitinda. Kaya kailangan ipagawa namin kagad ang public market. Kaya mga 13 mga prospective investors ang sumali sa public bidding. Kasama na doon ang isang grupo ng mga mamumuhunan na nagnegosyo dito sa Mandaluyong. Muling binuksan sa publiko ang palengke noong 1994 at sunod na ipinakilala ang The Marketplace Shopping Mall noong 1996. Nagsilbi itong modelo ng tagumpay ng public-private partnership sa LGU at dinayo ng local officials mula sa buong Pilipinas at maging sa ibang bansa para pag-aralan kung ano ang PPP at kung papaano ito maipapatupad sa kani-kanilang lugar. Ginawaran din ito ng Galing Pook Award noong 1994. Mga mahigit 1,000 ang nagtatrabaho dito sa palengke at sa shopping mall. Ang mga kalsada, drainage, sidewalks sa harapan namin at sa mga karatig pook ay isinaayos para madali pumunta sa palengke at sa shopping mall. At ito'y nag-aambag na mga 20 million pesos taon-taon buhat sa operasyon ng palengke at operasyon ng shopping mall. Si Marisa Lyongson ay isa sa mga negosyante sa Mandaluyong City Public Market. Alas 6:30 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila ng mga taong gustong bumili ng iba't ibang kakaning binebenta sa kanyang tindahan. Nakita ko before, tsaka ngayon kasi bata pa ako, nandito na ako sa palengke. Butulong ako sa nanay ko. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng palengke noon sa ngayon. Siguro halos 200% ang difference. Talagang yung palengke noon, lumang-luma siya, tapos yung mga stall dito, mga kahoy-kahoy lang. Ang stall kasi namin noon, kahoy lang. Lamesa lang na kahoy.
Unlike ngayon na talagang kompleto na siya, tapos malinis. Tapos nun nga, medyo yung sahig natin, nun yung flooring laging basa. Hindi katulad ngayon. Mahigit 10 taon na ang pwesto ni Marisa sa palengke. Mula sa maliit na kapital at inutang na pera para masimulan ang negosyo, unti-unti na itong lumalago at mas nakakaramdam ng pag-angat sa kabuhayan ang pamilya ni Marisa. Sa ngayon, ma'am, masasabi kong blessing kami ngayon dahil yung kinikita namin ngayon, hindi lang namin nabibili yung gusto namin, yung kailangan namin, kahit pa paano nakakabili kami ng konting luho. 35 taon nang nagbebenta sa Mandaluyong City Public Market si Clarita. Tandang-tanda pa niya ang eksena sa palengke, kinaumagahan matapos ang sunog. Sunog na, wala na. Nandun na kami sa labas kasi hindi na kami pinapasok. Bawal nang pumasok kasi nga inaayos na yung nasunog. Tsaka meron pa rin kasalukuyan na umaanong tubig, ganun. Hindi ka na pwedeng pumasok. Wala ka nang maisasalba. Halos 4 na taong ding nagtiis si Clarita sa pagbebenta ng kanyang mga prutas sa kalye sa tapat ng nasunog na palengke. Ngunit nang magawa naman ito, mas gumanda ang kanyang negosyo at sa ngayon, 2 fruit stalls na ang pagmamay-ari niya. Dito rin sa kanyang hanap buhay na pagtapos niya sa pag-aaral ang 3 anak. Ito palengke namin ngayon, maganda. Saka hindi ka maano sa, malinis. Ganyan. Naman, maayos naman lahat dito sa bagong palengke. Tsaka mababa lang ang mga bayad dito namin. Mababa lang ang naging equity namin. Hindi ka mukha ng ibang palengke, mahal. Isa pang success story ng PPP ay sa pagitan ng National Statistics Office o NSO at Unisys, isa sa pinakamalaking information technology company sa buong mundo. Nang maipasa ang Philippine Passport Act of 1996, kinailangang manggaling sa NSO ang certified at authentic copies ng birth at marriage certificates para makakuha ng pasaporte. Dahil dito, lumobo ang bilang ng mga taong pumipila sa NSO at bumagal ang pagpoproseso sa mga dokumento dahil manual pa ito. Talagang kailangan na mag-computerize. At yun na nga yung Unisys Corporation. So sila yung nagpa-provide ng computers, yung system, yung data communication facilities, at nag-provide din sila ng training sa staff. Dahil sa ngayon, siguro mga 135 million documents na yung nandoon, no? So, over the years, na-convert na yun from paper to digital. April 2000, sinimulan ang Civil Registry System Information Technology Project sa NSO. Bagamat global company ang Unisys, ipinagmamalaki nilang all-Filipino ang nag-develop, nagpatupad at humahawak ngayon ng operasyon na nakabase sa NSO CRS Data Center sa East Avenue, Quezon City. Nung pangapanahon na yon, talagang na-overwhelm kami dun sa dami noong mga nagre-request pala sa NSO. Hindi namin nakala na ganun kadami yung nagre-request ng mga birth certificate that time. So, dahil sa dami ng mga nagre-request, yung system, unti-unti rin siyang parang hindi niya nakakayanan. So, ang ginawa ng Unisys, in-improve din namin yung sa aming technology. Hanggang sa right now na gumagamit na tayo ng high-end storage system. Sa ngayon, may 40 Serbilis centers or outlet locations ang NSO sa buong Pilipinas para maserbisyohan ang publiko. Pwede rin ang online document request sa ecensus.com.ph at telephone-based application sa NSO Helpline Plus. Sa experience ko, kahit marami siyang tao, mabilis pa rin ang serbisyo nila. Kasi by number yung nila, by 50 ang pumapasok na tao, kaya mabilis din. Pagpasok mo pa lang, kukuha ka ng form, bibigyan ka dyan sa daanan ng form tsaka number. Pipilapan mo yon. Tapos pipila ka na doon sa unang pila. Agantayin mo yung number na binigay sa'yo, lalabas sa screen yon. Tapos yun na, dire-diretso na yun hanggang counter. Dumating ako kanina dito, 8 o'clock. Pumila ako ito sa form.
Ngayon, pagkatapos ko pumill up, nagbabayad ako dun sa cashier. Yung binigay sa akin yung resibo sa releasing, pumila naman ako dito ulit. Mga 9 na pumila ako. Ngayon, 10 na-release na sa akin. Bali, 2 hours lang yung paggantay. Mas mabilis. Itong masasabi ko sa inyo, so na nagpapasalamat ako na mabilis ang proseso nila ngayon. Simula naman nung 2001 hanggang sa ngayon, marami na kaming improvement na ginawa para sa project. Bottom line nun is, syempre, public yung aming sineservisyohan. So, ayaw namin na magkakaroon ng problema doon sa side ng request. So, kung merong mabagal somewhere or may problema somewhere, inaayos ng Unisys yun. Pero yung on the client side, tinitingnan namin through customer satisfaction survey, tumataas yung customer satisfaction. Before the computerization, yung satisfaction level nasa 19% lang. 19% ang satisfied. So yung latest namin itong December, nasa 82% na. Natutuwa naman kami dun. Ang PPP Success Stories sa pagitan ng Mandaluyong City Public Market and the Marketplace Shopping Mall, gayon din ang NSO at Unisys, ay mga patunay ng kahalagahan at positibong kontribusyon nito sa bansa. Basta't maayos ang kontrata at patas ang mga polisiyang isasagawa mula sa magkabilang panig, di hamak na magtatagumpay ito at makikinabang tayong mga Pilipino. Kailangan yung government agency na magpapasok dito sa partnership na ito, kailangan handa sila. Kailangan pag-aralan nila kung ano yung gusto nilang gawin. At kailangan may kakayahan yung staff. Para naman pag nakipag-usap na sa private sector, partnership talaga. Kumaga, on equal terms. Yung mga karanasan, at tagumpay ng mga pinuno na gumamit ng PPP sa mga proyekto ay dapat pagsamasamahin at gawing libro at ipamigay sa mga pinuno ng mga bayan, lalawigan, lungsod sa buong Pilipinas sa isang seminar na gagawin para pag-usapan ano ang kabutihan ng PPP, ano ang may dudulot nito, anong mga biyaya ang makakamit natin sa PPP. Ngayon, kailangang imbitahin din ng mga local chamber of commerce para maintindihan ng mga negosyante ano magagawa nila, ano may tutulong nila sa paggamit ng PPP. Alam niyo po, napakaswerte nating Pilipino. Nagkaroon po tayo ng presidente na nagmamahal po talaga sa ating bayan. Ang gusto niya pong ayusin, yung tatlong bagay na talagang nagpapahirap sa atin. Ito po yung korupsyon, ito po yung kulang sa infrastructure, yung kulang sa daan, kulang sa airport, kulang sa pier, at kulang sa mga facilities, at yung mga maling policies. pa rin ang Pulsong Pinoy. Ang buwan ng Marso ay buwan ng mga kababaihan. Sa panahong ito, higit na binibigyang pugay at kinikilala ang natatanging galing, kakayahan at kontribusyon ng mga kababaihan sa paghubog at pag-unlad ng bayan. Tunghayan natin ang ilan sa mga kaganapan kaugnay sa pagdiriwang ng Women's Month sa kultura at kasaysayan.
Si inay, ate at lola, sila ang ilan sa mga babaeng humubog sa ating pagkatao. Ang ating kaagapay sa paglaki at tagumpay. Dilingid sa ating kaisipan at inukit na ito sa kasaysayan na malaki ang papel ng mga kababaihan sa bawat pagsubok na pinagdaanan ng ating bayan. Di lamang dahil sa kanilang papel sa tahanan, kundi maging ang kanilang partisipasyon sa paglaban sa mga mananakop. Kasabay ng mga kalalakihan, nagpakita ng lakas ang kababaihan para ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Ilan sa di malilimutang babae sa kasaysayan, sina Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora, na ina ng Katipunan, Gabriela Silang, na namuno sa mga revolusyonaryo, at sinong di makakakilala sa ina ng demokrasya na si dating Pangulong Corazon Aquino, na pumukaw sa atensyon at napaniwala ang mundo na kayang makamit ang kalayaan sa mapayapang paraan. Siya rin ang unang Pangulong babae ng Pilipinas na siyang naging basihan para sa selebrasyon ng Araw at Buwan ng Kababaihan dahil sa kanyang paglada sa Presidential Proclamation Numbers 224 and 227 and Republic Act 6949 na mga batas na kumikilala sa buwan ng Marso bilang National Women's Month. Para sa 2011, ang Buwan ng Kababaihan ay may temang Magna Carta of Women, Philippine CEDAW, in support of the Millennium Development Goals, kung saan nakatuon ito sa tatlong bagay: ang Magna Carta of Women, ang UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, o CEDAW, at ang mapagtagumpayan ang Millennium Development Goals o MDGs. Ang MDGs ay mayroong 8 goals. Ang mga ito ay ang pagpuksa sa kahirapan, ang makamit ang isang pandaigdigang primary education, ang pagsulong sa pantay na karapatan para sa kababaihan, pagpapababa ng pagkamatay ng mga sanggol, pagpapabuti ng kalusugan ng mga buntis, paglaban sa HIV, AIDS, malaria at iba pang sakit, pagsiguro sa environmental sustainability at ang pagde-develop ng Global Partnership for Development. Ilan sa mga aktibidad na inihanda para sa Buwan ng Kababaihan ay ang Fair Trade for Women Empowerment ng Gifts and Graces Fair Trade Foundation. Bali, ang Gifts and Graces, isa siyang social enterprise na tumutulong sa iba't ibang NGO na may livelihood program. Nakita namin na sa dami ng NGO dito sa Pilipinas, kahit sa Metro Manila pa lang, na yun yung mga kakulangan nila. So yun yung ginagawa namin para sa kanila. Nagbibigay kami ng product design, product development. Kami nagsasabi, gawin mo ganitong kulay, gawin mo ganitong hugis. Tapos nagko-connect kami sa market. So katulad ngayon, may mga produkto kami sa Kultura Filipino, sa Rustans. Tapos meron din kaming mga sinasalihang mga bazaar. Tapos siguro later this year, magtatayo kami ng sarili naming store. Bali, gusto namin ngayon, itong Buwan ng Kababaihan, na mas maging aware yung mga tao na ang babae, malaki ang tulong na ginagawa nila, hindi lang sa pamilya, kundi naniniwala ako sa community building. Naaayon sa selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan ang Fair Trade dahil malaki ang naitutulong nito para sa kababaihan. Malaking tulong sa babae dahil sa kababaihan dahil nagkakaroon sila ng self-esteem, na-empower sila. Kumbaga, pag nakita nila, katulad nito na yung products nila nasa Mega Mall, nasasabi nila sa sarili nila, ay, yung products ko pala pwede sa ganito. At bukod dun sa self-esteem, yung kinikita nila na pang-araw-araw, na bilang babae, parang mas nasa atin, nasa kanila yung burden na saan nila kukunin yung pang-eskwelahan, yung pang-araw-araw lang na gastusin. So, pag kumikita sila dito sa livelihood, malaking bagay na yun sa pamilya nila. Maliban sa women empowerment, tumutulong din ang pamahalaan katuwang ang mga organisasyon na ipaglaban ang pantay na karapatan ng kababaihan at labanan ang human trafficking. Yung human trafficking ay isang pagre-recruit na ginagamitan ng panluloko, dahas at saka pamimeke ng mga dokumento para sa eksploitasyon. Of course, kami naman ay talagang
naniniwala na kahit ano man yung gawin natin sa ating bansa ay talagang nakailangan na sa bandera tayo ng isang bayan ng pagkilos. At itong public and private cooperation na ginagawa namin ay talagang suporta sa lahat na effort para ang Pilipinas ay mataas ang kanyang kalagayan ng kanyang pagpuprotekta doon sa ating mamamayan labang sa human trafficking. Ito ay pantay na para sa pantay na karapatan ng mga kababaihan at aming sinusuportahan ang magandang mga layunin ng ating pamahalaan, ng NGO, ng Department of Justice at iba pang mga kumikilos laban sa human trafficking. Sa pamamagitan ng Visayan Forum, katuwang ang Interagency Council Against Trafficking at sa suporta ng United States Agency for International Development o USAID, ginanap ang Commitment Week Against Trafficking in Person. Naaayon ang Commitment Week sa selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan dahil tumutulong ito na labanan ang trafficking. Napaka-importante na ibigay ito sa buwan ng mga kababaihan dahil kadalasan sa mga nabiktima ng human trafficking ay kababaihan. At dito ay pinapakita, kasi yung mga organizer din nito ay puro kababaihan, dito pinapakita yung seriousness ng ating movement para respetuhin ang karapatan ng mga kababaihan. Sa kabila nito, maraming kababaihan pa ang dapat protektahan at tulungan upang maging sila ay maging bahagi ng matagumpay na kasaysayan ng Pilipinas.
mga kababaihang tulad ko, Happy Women's Month. Samantala, nais namin pasalamatan ang Philippine Commission on Women, ang CITRA Metro Manila Tollways at ang South Luzon Tollway Corporations. Nais din namin pasalamatan ang Philippine Airlines at ang PLDT. Ang Pulsong Pinoy ay maaari nyo ring mapanood sa www.rtvm.gov.ph. Hanggang sa susunod na linggo, ako muli si Zairine Parsad na naghahatid sa inyo ng magandang balita mula dito sa Pulsong Pinoy.